Ang nararanasang mainit na panahon, posible pang tumindi. Ayon sa Pag-asa, tuloy may mga nagkakasakit na tulad ng ilang preso sa Ilocos Norte Provincial Jail. Makibalita tayo kay Michael Sison. Siksikan na, mainit pa. Ito ang problema ngayon sa Ilocos Norte Provincial Jail sa Lawag City, kung saan mahigit 300 ang nakakulong. Sa isang buong araw, 3 balde ng tubig lang daw ang pwedeng magamit ng bawat preso. Ayon sa mga nangangasiwa sa kulungan, kulang ang tubig dahil natuyo ng mga balong pinagkukunan nila ng supply nito. May iba namang tinatamaan na ng upper respiratory tract infection at dinadala sa ospital para mapagamot. Para rin hindi gaanong pawisan, hindi na nagsusuot ng pangitaas ang iba. Sa bayan naman ng Bacara, yelo ang panlaban sa init ng mga residente. Ayon sa mga nagtitinda ng yelo, maagang nauubos ang kanilang paninda. Karamihan sa mga namimili, mga nagbebenta ng halo-halo. Sa Siruma, Camarines Sur naman, tuyong-tuyo ng mga palayan sa barangay na Ayahan. Ayon sa Pag-asa, patuloy pang iinit ang panahon. Sa Metro Manila na itala kahapon ang pinakamataas na temperatura ngayong tag-araw. Umabot sa 37.7 degrees Celsius ang temperatura sa Science Garden sa Quezon City. Mayo ng taong 1915, nang maranasan sa port area ng Maynila ang record-breaking na temperatura na 38.6 degrees Celsius. Base sa datos ng Pag-asa, naglaro mula 37 degrees Celsius hanggang mahigit 46.5 degrees Celsius ang heat index o init factor sa Metro Manila mula noong April 11 hanggang 15. Kaya naman ngayong napakainit ng panahon, paulit-ulit na ang payo ng mga otoridad sa publiko. Iwasan munang lumabas ng bahay, lalo na kung tirik na tirik pa ang araw. Michael Sison, Nagbabalita, Pilipinas.